Good morning. Mukhang matraffic, ano? Si Pastor Lolong nag-text kahapon ng alas 12 at siya nagpupuri sa Panginoon dahil nakarating na siya ng bahay nila sa Leyte. Doon siya natulog sa bahay, di natin ni Pastor RJ, pero natulog siya mga alas 11 na dahil gabi na siyang dumating. At ang kanyang ipinagyayabang na kwento tungkol doon sa modular na kanyang inatinan sa RBIPT o sa Moonwalk, ang sabi niya, Pastor, mayroon palang quiz. Bawat session, mayroon palang quiz. Natakot ako, Pastor. Mapapahiya ako, sabi niya. Pero mabuti na lang, naalala ko yung mga turo ninyo doon sa Bisaya. Kaya, siguro pasado naman ako. Di lang sinabi ni Pastor Steve na pasado. Yun ang kinatatakutan niya. Kung alam niya lang siguro na mayroong quiz, bawat session, palay ko baka hindi dumalo yun. Mayroon akong quiz sa inyo ngayong umaga, mga kapatid. At alam kong ilang taon na tayo nagsa-Sunday school. Ilang beses ko lang ginawa ang magkaroon ng quiz bago mag-Sunday school. At pinakukuha ko kayo ng papel sa ating mga napag-aralan. Handa na ba kayo? So, simple lang, quiz na ito, mga kapatid. Ito ay oral. So, gusto kong sagutin ninyo sa inyong sarili sa upuan o di kayo magtaas kayo ng kamay at ang Diyos ang mag-grade sa inyo kung tama ang inyong sagot. Ilang araw ba mayroon sa linggo? 7. 100%. Ilang araw nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Kompleto, lahat. 6 days. Anong ginawa niya sa ikapitong araw? Ano? Nag-rest siya. Ibig sabihin, itinangin niya yung kanyang pampitong araw. Hindi niya ginawa yung ginawa niyang trabaho sa 6 na araw doon sa ikapito, kundi siya ay nagpahinga. Ibig sabihin nun, inihiwalay niya ang ikapitong araw. So, ano ibig sabihin ng inihiwalay? Binanal. Binanal. Itinangi para sa kanya yon. At andun din ang kanyang paanyaya na lahat ng kanyang nilikhang tao ay dapat makiisa sa kanyang pagtangi noong ikapitong araw. So napakahalaga yung pagtangi ng isang araw. Tulad natin, tayo ay kabilang sa sanlibutan. Ngunit nung tayo po ay ligtas ng Diyos, tayo ay kanyang inihiwalay sa mundo, sa sanlibutan. Itinangi tayo para sa kanya. O ibig sabihin, tayo ay kanyang binanal. So sa madaling salita, napakadaling unawain ang ibig sabihin ng binanal. Binanal, itinangi mula sa marami, inihiwalay para sa kanyang pag-aari upang ang kanyang itinangi ay magbigay ng kapurihan sa kanya. So napakahalaga po ang maunawaan natin ang pagiging banal. Anong lesson ito sa ating 1689? Naalala nyo? Pang ilang lesson ito? Pang 13. Pang 13. Pang 13. Sana maunawaan natin ito, mga kapatid. So, ang ikapitong araw, binanal ng Diyos para sa Kanya at para sa kapurihan niya. Ganon din ang mga Kristiyano, binanal ng Diyos mula sa kasalanan para sa Kanya at para magbigay sa Kanya ng luwalhati. So nung tayo niligtas, tayo'y binanal ng Panginoon. Ano naman natin? Tayo'y binanal niya.
We are sanctified. No? Tayo po ay kanyang itinangi. Kaya itong doktrina natin is about the doctrine of sanctification. Now, sanctification may daramang bahagi at yan ay ating pag-aralan. Ito yung pag-aaral natin about the doctrine of sanctification ay sa 3 Sunday natin gagawin. Magsisimula tayo ngayon sa introduction. What is sanctification? Basahin natin ang isang talata sa Biblia, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, na dito makikita natin ang salitang pagiging banal o pagpapakabanal or sanctification. Marami po ang nag-aakalang alam nila ang doktrinang ito kung paano ipamuhay, paano unawain, paano ipaliwanag, pero dapat tayong bumalik sa banal na kasulatan, ano ang ibig sabihin nito sa ating mga buhay bilang Kristiyano. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, ganito ang pagkakasabi. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano rong kalooban ng Diyos? Ang inyong pagpapakabanal. Yung salitang pagpapakabanal dyan ay makikita nating ongoing. Pagpapakabanal, no? Ongoing. Pero sa English po niyan, sanctification is a noun, isang pangalan. Pangalan. Pero may dalawang kahulugan. Ito'y bagay na natanggap at bagay na nagpapatuloy. Kaya sa Tagalog po, pagpapabanal or pagiging banal. So, ano po ang dapat nating maunawaan nato? Kilalanin natin ang doktrinang ito ng sanctification sa 4 na kaalaman. 4 na kaalaman. Dapat malaman natin yung 4 na bagay na ito. Bago lahat tayo muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ayon po sa aming pong natanggap narinig ngayon, ay kami po ay tulad ng 7 araw sa loob ng 1 linggo na kami po inihiwalay ng Panginoon para sa Kanya, itinangi para sa Kanya, at itinangi upang maglingkod at magbigay luwalhati sa Kanya. At ang pagbibigay namin ng luwalhati, ng lumalago sa aming buhay, ito po ay gawang pagpapakabanal. Kaya ipaunawa po ninyo, Ama, sa aming ngayong umaga upang hindi lamang namin ito matanggap, maunawaan, mapaniwalaan, kundi ito'y aming maisabuhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So may 4 na kaalaman tayong dapat malaman tungkol sa doktrina ng sanctification. Unang-una, alamin natin ang kahulugan. Ang kahulugan. Now, 1680 natin, lesson 13, nais kong basahin ang paragraph 1 para magbigay sa atin ng kahulugan. Ganito po ang pagkakasabi. Ang mga kalakip kay Kristo, ibig sabihin, yung mga taong na kay Kristo na, mayroon na silang relasyon kay Kristo, sila'y tinubos na ni Kristo, sila'y inari na ni Kristo, sila'y naging anak na ng Diyos dahil kay Kristo, sila po'y kalakip kay Kristo, na mabisa at makapangyarihang tinawag at ipinanganak na muli ay may bagong puso at bagong espiritu na nilikha sa kanila. So yung ating pong pagiging Kristiyano ay sa pamagitan ng mabisang pagkakatawag sa atin. Yung effectual calling. Tayo po'y mabisa at makapangyarihang tinawag at dahil doon tayo'y ipinanganak na muli. So bagong pagkatao na tayo, wala na sa makamundo. Tayo po'y pinanganak na muli ay mayroong bagong puso, bagong espiritu na nilikha sa kanila. Ang isang bagay na dapat nating tanggapin dito, lahat ng ito gawa lamang ng Diyos. Wala ni isang bahagi tayo sa ating pagiging anak ng Diyos. Lahat ito ay gawa ng Diyos. Kaya nga, kung baga,
Dahil tayo'y nilikha ng Diyos, bagong kapanganakan, itinangi ng Diyos, nilikhaan ng bagong puso't bagong espiritu, tayo'y kanyang anak, pag-aari, kaya tayo'y kanyang binanal. Kaya bawat mananampalataya na may totoong kaligtasan, ang tawag sa kanila ay mga banal. So pag sinabing Kristiyano ka, ibig sabihin banal ka. Ano ibig sabihin ng banal? Itinangi ka ng Diyos. Inihiwalay ka na sa lumang ugali ng sanlibutan. Ngayon kung nakikita kang nakikipag-inuman, nasa bisyo ka, tawagin Kristiyano yan, maluluwalhati ba ang Diyos? Di ba parang binibigyan natin ng kahihiyan ang Diyos kung nandun tayo sa mga bisyo na hindi dapat maging ugalit buhay ng isang binanal. Nakita ninyo? Kaya, ganun pa man, hindi pa rin tayo perpekto. Kasi mamaya malalaman natin bakit hindi. Pero ang katotohanan, tanggapin natin, tayo'y mga banal, mga buhay na banal. Hindi natin dapat ito ikaila. Ito yung ating identity. Banal. Kaya dapat natin itong ipamuhay. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1 to 2, bawat simula ng Philippians, Ephesians, makikita natin bawat mananampalataya sa lugar na yon tinawag na mga banal. Ang sabi po rito sa Corinthian. Now sa Corinthian, magugulo yung mga mananampalataya rito, marami silang mga divisions, pero ang tawag ni Pablo sa kanila at katotohanan, ang sabi ni Pablo, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at ni Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos, yung buong iglesia na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So sa lahat daw ng mga tumatawag kay Kristo, so hindi lamang tayo ang banal. Marami pa, maaaring nasa iba't ibang grupo, pero sila'y totoong mga tinawag ni Kristo. Sila ngalay alipin ng kanilang aral, hindi sila nakakahalabas, pero sila'y ating mga kapatid, kung tawagin din sila ay mga banal. So, sanctification mga kapatid, o pagiging banal, o pagpapakabanal, ito'y minsanang nangyari na sa ating buhay. No? Minsanang nangyari na sa ating buhay. Ito ay katotohanan. Ito'y realidad sa totoong Kristiyano. Ikaw ay minsanang hiniwalay ng Panginoon mula sa lusak ng kasalanan at hindi ka na niya ibabalik pa ron. Sapagkat kung ibabalik ng Diyos ang isang binanal niya para hindi maging banal, hindi siya tapat. Kaya nga, ang salitang ito ay nasa perfect tense. Minsang nangyari, nagganap na, once and for all. Pero yung perfect tense po sa Greek tenses, hindi ibig sabihin perfect, minsan nangyari, hindi tulad ng airways nangyari, hindi natin alam, basta't nangyari lahat. Pero itong perfect tense sa Ingles, nangyari pero tuloy ang epekto. Tuloy-tuloy ang epekto. Naging banal ka na, pero nagpapatuloy sa pagiging banal. Pero ang katotohanan, sanctification ay minsang naganap ito sa buhay ng isang Kristiyano. Banal na siya. Pero nasa proseso pa rin siya ng pagpapakabanal. Ano yun? Banal ka na pero nasa proseso ko pa. Yan pong ating dapat pag-aralan itong 3 Sunday. Okay? Para maunawaan natin. So tayo po ay pag-aari ng Diyos, inihiwalay ng Diyos para kanyang sarili, para makapagbigay ng luwalhati sa Kanya. So, itong sanctification, mayroon pong 2 bahagi ito na siyang pag-aaral natin itong
huling dalawang Sunday. Unang-unang bahagi, kung tawagin yan ay definitive sanctification or positional. Positional sanctification. Ibig sabihin, taglay mo na. Definite, ibig sabihin, tiyak na. Nasa iyo na ito. Taglay mo na ang pagiging banal. Tayo ay ginawang banal sa sandaling tayo po ay naligtas. Sa sandaling tayo po ay na-convert na. Tayo ay naligtas na. Ito'y minsanang gawa lamang ng Diyos. Hindi tao ang gumawa nito. Hindi tayo sa ating sarili ang gumawa nito. Ito'y minsang gawa ng Diyos sa isang Kristiyano. 1 Corinthians 6:11, ganito ang pagkakasabi. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo. Na binanggit niya sa context, immediate context, ay buhay natin noon, ang sabi doon sa verse 9 na tayo po ay mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, makikiapid, at mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki o mga bakla, mga magnanakaw, masasaki, mga maglalasing, so on and so forth. Pagdating sa 11, ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo. Ginawa na kayong banal. Banal. At inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So yung ating pong karanasan ng pagiging banal, minsan lang yun. Nangyari na, naganap na. Hindi na pwedeng uulitin. Definite na, kaya tinawag definitive sanctification or positional sanctification. Pero, bagamat ikaw ay nakatanggap na ng kabanalan, ang tense na ginamit dito is perfect tense. Ibig sabihin, nangyari na sa iyo once and for all, pero mayroong epekto. Nagpapatuloy pa ang epekto. Tulad halimbawa, kung ikaw ay bilanggo, nabilanggo ka, pagpalagay natin, minor age ka, mga 12 years old, nabilanggo ka na. Hanggang ikaw ay nag-30 years old or 40 years old, ang buhay mo nasa bilangguan. Hindi mo alam ang kabiasnan, hindi mo alam ang labas. Pero minsan, pinatawad ka, pinalabas ka, pinalaya ka. Ngayon, paglaya mo, nilagay karoon sa gitna ng Ayala, Makati. Hindi mo alam ang buhay. Hindi mo alam paano kang sumakay, paano ka maglakad, saan ka tatawid. May mga tulay dumahaba na palibot sa mga building, bawal maglakad sa baba. Hindi mo alam. Kailangan mong matutunan. Pero, hindi ka mag-aaral para maligtas o mapalaya. Malaya ka na, pero kailangan mong mag-aral, magpatuloy. You are already free, pero kailangan mong ipamuhay ang iyong freedom. Nakuha ba? Tayo po ay banal na, pero kailangan pa nating magpakabanal. Kung tawagin yan is progressive sanctification. Ibig sabihin, progressive, paangat na buhay. Palago. Kaya mayroon tayong doktrina, spiritual growth. Ating ipamuhay ang ating pagiging banal. Kaya huwag tayong magalit, huwag tayong mag-iba ng tono pag sinabing sobra ka naman sa pagpakabanal. Grabe ka naman. Nakasahid pa paa mo sa lupa, masyado kang banal. Magpasalamat ka na nakikita ang progression ng iyong kabanalan. Kaya nga, kailangan natin ang magbasa ng Bible, kailangan nating mag-meditate ng Bible, kailangan natin i-share yung ating napag-aralan sa Bible, kailangan nating makinig ng preaching upang tayo makarinig ng mga pagtutuwid, upang tayo mahubog tungo sa paglakad sa kalayaan, sa pagiging banal.
Bakit kayo nagagalit kapag kayo'y tinatamaan? Agad nyo kung husgahan. Judgmental si Pastor Boy. Nakita naman natin, Bible mismo ang pinagmula ng aral. Hindi ka ba natutuwa na minumuld ka tungo sa paglago sa kabanalan? So yun po yung progressive sanctification. At yan ay tatalakayin natin sa next 2 Sundays. Tayo ay patuloy na lumalago sa kabanalan. Kaya nga, pagdating sa progressive, itong mga talatang ito ang ating basahin. Ganitong sabi sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Kaya nga, kausap dito ni Pablo, mga banal, okay, na nagsurang-surang kung anong ginagawa, hindi natututo sa mga pag-aaral, hindi nakikinig, natutulog, kaya walang maintindihan. Ang sabi ni Pablo, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sarapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. Ipamuhay ninyo ang inyong kabanalan. Ibig sabihin, inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat, kaya ko ba ito? Sabihin siguro ng mga sinulatan ni Pablo, kaya ko ba ito? Masama ako, may ugali ako, may bisyo pa rin ako eh. Kaya, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat. Yan po yung paliwanag ni Pablo dyan. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais. Mayroon kang pagnanais, bitawan mo yung bisyo mo, pero nagpapaalipin ka sa remaining sin mo, gayong malaya ka na doon. Right? Hindi ka na bilanggo doon eh. Malaya ka na. Pero nagpapakapit ka pa rin doon sa luma mong kasalanan para hindi mo bitawan ang ginagawa mong ugaling kasalanan. Kaya mo yan. Bakit? Ang sabi dyan, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais. Yung desire galing sa Diyos yan. Dahil sa atin, sa sarili natin, ang desire natin is the flesh. Kaya pag nakakaramdam tayo na mayroon tayong pagnais gawin ang isang matuwid na bagay, gawin mo sapagkat Diyos ang nag-utos sa inyo. At pagka ginawa mo yun, hindi mo na may pagmamayabang na ikaw gumawa. Bakit po? Sapagkat, ang sabi diyan, maging sa pagnanais at sa paggawa. Pati paggawa nito, na baguhin mo yung buhay mo, hindi pa rin sa iyo. Sa Diyos pa rin. Kaya ang kailangan lang natin is to obey. Sumunod lang tayo. Wala na tayo sa utos. Ang utos palagi nagko-condemn sa atin. Pero na tayo na sa pagmama sa Diyos. Ang pagmama sa Diyos, sinusunod natin yung kalooban niya. Ang sabi rito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Hindi pa rin sa atin. Hindi para sa ating kapakanan. Kundi para sa kapakanan pa rin ng Diyos. Nais mo ang Diyos maluwalhati sa buhay mo? Na walang taong mga makita sa'yo, mga anak mo, kung sino ang tao, nagsabi, bakit ganyan pa rin si daddy? Bakit ganyan pa rin si papa? Bakit ganyan pa rin si mama? Sabihin ng iyong mga anak, wow, daddy ko talagang makadiyos talaga. That is progressive sanctification. Ating pang pag-aaralan yan para ating pang lubusang may pamuhay ang kabanalan. So yun po yung kahulugan. Yun ang dapat nating alamin, ang kahulugan ng pagpapakabanal o pagiging banal. Ikalawa, alamin natin ang layunin ng pagpapakabanal. Ano ba ang purpose nito?
Well, mayroon tayong tatlong may babahagi. Tayo'y binanal ng Diyos sa tatlong dahilan. Una, upang tayo maging kawangis ni Kristo. Yun naman talaga ang layunin eh. Maging kawangis tayo ni Kristo. Kapag hindi po tayo lumalago sa ating pagiging banal, gayong banal ka na, eh kanino tayo naging kawangis? Yun po yung unang-una. We are predestined to become like Christ. Romans 8:29. Ang kanyang mga kinilala ay itinalaga upang maging katulad sa larawan ni Kristo. Yun yung unang-unang layunin. Ngayon, kung tayo po ay hindi po lumalago sa ating kabanalan, hindi tayo nagiging kawangis ni Kristo. Nakapagbibigay tayo ng kapintasan at bigati sa Espiritu. Now, alam naman natin, ang Espiritu na nasa atin, ito yung Espiritong kumatawag kay Kristo sapagkat ang Espiritu si Kristo ay isa lamang. Pagiging banal, Romans 8:29. Ikalawa, ang layunin dito, binanal tayo ng Diyos upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Kapag tayo po'y maraming kapintasan, maraming nakikita ang mga tao sa atin na ginagawa natin tulad lamang nila na makasanlibutan, ugali, hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Marahil, nagiging kalugod-lugod tayo sa mata ng tao dahil ginagawa natin yung ginagawa nila. O di kaya mas higit mo pang ginagawa kayo sa kanila, talo mo po sila. Hebrews chapter 12 verse 4. Ganito po ang pagkakasabi. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat. Ibig sabihin, walang masasabi sa iyo ang tao. At ng kabanalan. Bakit daw? Na kung wala nito'y, walang sino mang makakakita sa Panginoon. Kung hindi mo magagawa talaga na magpakabanal o lumago sa kabanalan o ipamuhay yung pagiging banal, baka hindi ka pa in the first place, Krisyano. Kailangan lumapit ka sa Diyos. Magmakaawa ka sa Diyos, sabihin mo, Panginoon, bakit hindi ko pa rin magawa-gawa ito? Ako ba'y ligtas na? Alam ko mahabagin ka, Panginoon. Kilala kita. Iligtas niyo ko. Kailangan talagang magmakaawa tayo. Alam mo naman natin, walang panalangin na hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mapagpakumbaba at pagsisisi. Even King Ahab, sa kanyang pagkatao na siya'y nahatulan na. Pero minsan siyang nagsisi. Hindi ibinagsak sa kanya ang judgment. Nakalipas muna ang generation. Doon sa mga anak niya, bumagsak yung judgment na ginawa niyang kasalanan. But he repented and God honored that repentance. Tinanggap ng Diyos yung repentance niya, bagamat pagkukunwari. Kaya walang prayer po na hindi tinutugon ng Diyos na isang mapagpakumbabang nagsisisi. Hindi lang sa mga pinili. Sapagkat hindi natin kilala kung sino mga pinili. So, kailangan natin ang kabanalan, for without which no man shall see the Lord. Baka hindi ka pa Kristiyano. At ikatlo, yung utos ng ating Panginoon na tayo'y dapat maging ilaw. Magandang testimony sa bawat tao. Nagliliwanag tayo sa good works. Nagliliwanag tayo sa pag-share ng gospel. Nagliliwanag tayo sa pamumuhay na may katwiran at kabanalan. Yun ang utos ng Panginoon, di ba? Matthew 5:16, pagliwanagin ninyo. It is a command. Ito po isang imperative, utos na kinakailangan sundin. Hindi para tayo maligtas, kundi utos sapagkat mayroon na tayong kakayanan
na magpakabanal dahil tayo'y mga banal. Siya ang nagbigay sa atin ng pagnanais at paggawa. Kasama natin ang Diyos. Kaya hindi katakataka na ito pong utos na ito na siya makapagbibigay liwanag na mabuting gawa, utos ito sa mga believer. Sapagkat sa mga unbeliever, hindi na magagawa ito sapagkat wala pa silang kakayanan. Meron silang kakayanang makinig at umunawa at maniwala, pero hindi sila makakagawa. Sapagkat tulad sila ng isang Ethiopian woman na napakaitim at ang balat niya'y blue na sa itim. Pwede ba niyang baguhin para puti yan? Kung pwede niyang gawing puti ang kanyang balat, ganun din ang isang taong depraved na pwede rin siyang gumawa ng bagay para sa kanyang ikaliligtas. Salvation is by grace alone. Kaya nga, ito po'y utos para sa ating mananampalataya. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw. Hindi mag-uutos ang Panginoon kung hindi tayo binigyan ng enablement. Remember Ezekiel 36 verse 26 to 27? Ang Diyos nagbigay sa atin ng bagong puso. Ang Diyos nagbigay sa atin ng bagong espiritu. Ang Diyos ang nagpalit ng ating pusong bato na maging pusong laman upang lagyan ng Espiritu ni Kristo. At binigyan tayo ng kakayanan na sumunod sa kanyang mga utos. So yung kakayanan ng ating pagsunod sa utos, hindi ito dahil tayo ay pinupwersa ng kautusan. Ang kautusan dito ay utos ni Kristo na may pagmamahal. Gagawin natin ang kalooban ni Kristo, ang utos ni Kristo dahil minamahal natin siya. Alam mo, misis ko, pag may utos sa akin, sabi sa akin, painumin mo na yung gamot mo. Mag-inject ka na ng Trulicity. Mag-inject ka na ng insulin. Ano yung sasagot ko? Bihira naman, pinahirapan mo ko. Hindi eh. Gagawin ko yun dahil minamahal ko siya eh. Grabe yung concern niya sa akin. Gusto niya pa akong mapanatili na magkasama kami. So, gagawin kong may pagmamahal dahil yun ay ginawa niya sa akin bilang pagmamahal. Pero kung ibang tao ang nag-utos sa akin, pipilitin niya ako. Halimbawa, wala na akong diabetes, mag-inject ka. Ganun po ang batas, ang kautusan. Ang kautusan, inuutos sa lahat ng tao, pwersado yun. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi utos dahil mayroong judgment pag hindi mo nasunod. Pero kung tayo'y nasa utos ni Kristo, sa biyaya ni Kristo, yung utos ni Kristo, napakasarap nating sundin. May pagmamahal tayo. Dahil tayo'y banal na, yung ating pagsunod sa Kanya ay ito'y nagpapalago ng ating kabanalan. Yan po ang katotohanan. Kaya ang sabi rito, yung pagliwanag natin, mayroon na tayong kakayanan dito. Nasa atin ang kakayanan na tayo po ay magliwanag. Kaya sabi niya, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Maganda na kayo gawin yung kayo'y mga patutuo sa lahat ng tao. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. See? Upang makita nila ang inyong kabanalan. For what purpose? Upang ganun mapurihan kayo, maluwalhati kayo. Yung ba sinabi ng text? No. Upang makita nilang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag tayo po ay lumalago sa kabanalan, maraming nakakita, maraming nagluluwalhati sa Diyos. Yun pala yung tao. Yun ang totoong mayroong tunay na relasyon sa Diyos. So yung po yung layunin ng sanctification. Tatlo. Ano yung unang layunin? Upang maging kawangis tayo ni Kristo. Nakatakda na yan Romans 8:29. Lahat ng kanyang kinilala from before the foundation of the world.
is predestined to be like the image of His Son, Jesus Christ. Ikalawa, maging kalugod-lugod sa Diyos. Magandang patotoo. Maraming magluluwalhati sa Diyos dahil sa ating pananalita bilang asin, mga gawa, kabanalan, at higit sa lahat maging ilaw sa mundo. And lastly, pangatlo pa pala. I'm sorry, apat pala ito. Ikatlo, alamin natin ang paraan ng pagpapakabanal. Paraan ng pagpapakabanal. Unang paraan, mga kapatid, para tayo mabanal. Now, implied to ibig sabihin, alam na nating banal na tayo. Gaya ng paliwanag ko kanina. Ngayon sa pagpapakabanal, sa ating progression, dahil ang sanctification is progressive, no? Definitive and progressive. Sa progressive, ang unang paraan is the Word of God. Salita ng Diyos palagi. Kaya madalas itong pagdiinan talaga ni Pastor Ronnie na magbasa tayo ng Bible. Now, hindi lamang basta magbasa, meditate on it day and night. Sapagkat pag hindi mo meditate ito, hindi mo maunawaan. Hindi mo maunawaan. So, mayroong pagbabasa na pang maramihan, 10 chapters a day, katulad ginagawa natin before, or 20 chapter a day, o di kaya 1 chapter a day, o di kaya 1 verse a day. Pag 1 verse na, may kailangan mo ito ng pagninilay, meditation. Like for example, John 3:16. For God so loved, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang bugtong anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya, huwag mapapahamak. Bagkus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Una-una, ano ibig sabihin itong John 3:16? Sino ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy dito ay tungkol sa Diyos. Tungkol sa sanlibutan. Tungkol kay Jesus. Tungkol sa pananampalataya. At tungkol sa buhay na walang hanggan. So ano bang tinutukoy ito? Tungkol sa Diyos. Ang kanyang pag-ibig. So yun ang. So ano sinasabi ng John 3:16? Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Bakit dakila? Dahil ito'y para sa sanlibutan. Ibig sabihin, walang kinikilingan. At bakit dakila ang Diyos? Primero, walang kinikilingan. Ikalawa, mahalaga ang kanyang pag-ibig. Bakit? Anak niya ibibigay. Ikatlo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos dahil ito'y nakapagliligtas. Sapagkat sino mang sumampalataya sa anak, maliligtas. Dakilang pag-ibig ng Diyos dahil ito'y hindi nakapapahamak. So, naunawaan natin ngayon. Kaya paglabas mo sa bahay, kailangan makita sa akin ang pagiging anak ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. So, application. Sa number 1 talagang paraan para lumago tayo sa kabanalan is the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapabanal sa atin. John 17:17. Ganito ang sabi ni Jesus Christ. Prayer ni Jesus Christ sa Father tungkol sa kanyang mga disciples. Ang sabi ni Jesus Christ, banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Na maraming mga tao nagpapakabanal sa pamagitan ng kanilang sariling pagsisikap. Pero hindi yon kabanalan, kundi yun ay self-righteousness. Bakit po? In the first place, wala pa siyang bagong puso, wala siyang bagong espiritu, wala siyang espiritong nananahan sa kanyang puso, wala siyang kakayanang mag-obey sa salita ng Panginoon. So self-righteousness. Ang makapagbabanal sa isang Kristiyano ay ang patuloy na pag-meditate ng salita ng Panginoon. Kautusan ng Diyos
makilala ang Diyos. Sa kautusan ng Diyos, iminumumulat tayo sa kasalanan. Sa kautusan ng Diyos, paano tayo mamuhay sa kanyang kalooban. The law itself, hindi na ito nagko-command sa atin para i-condemn kung mag-disobey tayo. But the law itself, ito na yung gabay sa atin paano tayo mamuhay sa kabanalan. Hindi na parusa sa atin ang pagsunod sa kautusan. Ang pagsunod natin is by loving God and loving our brethren. Nakita niyo pa kakaiba? So ang salita ng Diyos, ito yung kailangan natin, yung utos niya, kaya makikita natin how holy God is. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos-Diyosan sapagkat ang Diyos ay holy. Hindi ka pwedeng mangalunya sapagkat ang Diyos ay holy. So, sa magitan po ng the law of God, nakikilala natin ang Diyos kung sino ang banal at alam natin kung paano yung kalooban niya na siyang dapat nating lakaran. Progressive sanctification. Then, ikalawang paraan, not only the Word, but the Holy Spirit also. Sabi nga ni Jesus Christ, John 6:63, the word I spoke to you is spirit, and the spirit gives life. Yung salita ni Kristo mismo ay mismong espiritu. Kaya nga yung salita na ating naunawaan, kasamang espiritu na nanahan sa atin, bears witness with our spirit that we are children of God, so therefore tayo po ay nakakasunod ayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay nababanal. Dahil po sa espiritu ni Kristo sa salita at sa espiritu natin na binaguhan ng Panginoon, tayo po ay nakakasunod sa Kanya. Then ikatlong paraan, hindi lamang ang Word of God, secondly, the Holy Spirit, pangatlo naman yung ating gawa pa ring kabanalan, prayer and obedience. Kailangan natin laging panalangin. Sapagkat ang panalangin, ito'y pagsuko natin sa Diyos araw-araw na hindi tayo namumuhay sa ating sariling lakas. Hindi tayo namumuhay sa ating sariling karunungan. Hindi tayo namumuhay sa sarili nating pananalita. Kundi tayo nagpapasakop sa Kanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo po rito ay napapailalim sa kabanalan. Sapagkat sa tuwing tayo nakikipag-usap sa Diyos, alam natin nandiyan ang Diyos. He's present. Lagi may pangako ang Panginoon. The whole Bible, sabi, call unto me and I will answer thee. Seek me diligently and you shall find me. Call unto me and I will answer thee. Andiyan siya palagi sa presence natin pag tayo nagpipray. So, habang tayo lumalapit sa Kanya, nananalangin, lumalago yung ating relasyon sa Kanya. Tumitibay ang ating relasyon. Nagiging dependent tayo sa Kanya. At tayo po ay natuturuan sa kabanalan. Dapat tayong laging mag-pray. So, pangatlo o pang-apat na yon na kaalaman upang malaman natin ang sanctification o pagiging banal. Una, ang kahulugan nito. Ikalawa, ang layunin ng sanctification o pagiging banal. At nakita natin ang paraan ng pagpapakabanal. And lastly, ang hamon, challenge ng pagpapakabanal. Ano pong hamon? Sa lahat po ng ating napag-aralan, na tayo po ay banal na at tungkulin natin progressively na magpatuloy sa pagluspog kabanal, number one utos dyan, hamon sa atin, iwan mo na ang iyong kasalanan. Iwan mo ang iyong kasalanan. Iwan mo na ang kasalanan at ang mga worldly na pamumuhay. Worldly na pamumuhay. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16.
Ang sabi ni Peter, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Mayroon na ba itong katwiran, itong salitang ito? Dahil banal siya, at tayo kanyang binanal din, once and for all, pero progressively continuing, ang sabi, maging banal naman kayo. Kaya, makakaya natin. Sapagkat hindi lamang Diyos nagnanais sa atin, pati paggawa natin sa kabanalan, kasama rin siyang gumagawa sa atin. Always confluence. Gawa natin at gawa ng Diyos, laging nagsasama yan at nagbubunga yan ng kabanalan. Confluence. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Yun ang sabi sa 60. So all we have to do is, sa ating pagpapakabanal, yung hamon natin, iwanan natin ang ating mga kasalanan, ng mga bisyo. Mamuhay tayo bilang bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Ang sino man na kay Kristo, isang bagong nilalang, a new creation, all things have passed away, and all things becomes new. Dapat, totoo ito sa atin, na bawat buhay natin, bawat umaga natin, mayroong pagbabago. Mayroong progression. Dapat progressive ang ating kabanalan sa buhay. So, ibig sabihin, ipamuhay ang pagiging banal. Bakit po? Ano po ang implication niyan? Bakit may utos ipamuhay? Dahil hindi pa tayo ganap. Hindi pa tayo perpekto. Hindi pa tayo ganap. Ang sabi nga sa ating 1689 para lesson 13, paragraph 2. Hayaan yung basahin ko lang para paalala sa atin na pag-aralan natin to. Ganito ang sabi sa paragraph 2. Ang pagiging banal ay may epekto sa buong pagkatao, subalit hindi pa ganap sa buhay na ito. Ang nananatiling kasamaan ng kasalanan, the remaining sin, the indwelling sin, nandito pa sa atin, ay patuloy na dumudungis sa buong pagkatao. Kaya't mayroong nagpapatuloy na pakikipagbaka sa loob nila na hindi maaring pagkasunduin. Ang dahilan ay ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. But, yung laman natin, yung ating remaining sin, hindi na yan ang ating master. Ang master natin is Jesus Christ. Hindi na tayo ilipin. Hindi tayo pwedeng sabihin na nilagay ka sa Ayala, nako, hindi ka pwedeng mabuhay rito dahil bilanggo ka eh. Pero siya ay malaya na. Kailangan siyang turuan paano niya pamuhay ang kanyang kalayaan. Paano siyang lumakad sa sidewalk ng Ayala? Dahil hindi siya lumaki sa mundo kundi sa kulungan. Ganyan tayo, lumaki tayo sa kasalanan. Hindi natin alam mamuhay sa kabanalan. Ang kailangan natin salita ng Diyos, kailangan natin banal na Espiritu, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos para mamuhay tayo. So, hindi pa tayo ganap. Patuloy tayo magpapakabanal. Continue tayo. Lesson 13 verse, paragraph 3. Sa pakikipagbaka ng laman sa Espiritu, ang nananatiling kasamaan ng kasalanan ay maaring pansamantalang magtagumpay. Datapwat ang patuloy na pagpapalakas ng nagpapabanal na Espiritu ni Kristo ay nagbibigay ng tagumpay sa isang bagong nilalang. Walang Kristiyanong talunan. Laging nananalo. Kaya gawin mo, tungkulin mo, mananalo ka. At sa gayon, ang mga banal ay lumalago sa biyaya na pinasasakdal ang kabanalan sa takot sa Diyos.
Hinahanap nila ang makalangit na buhay na may kusang pagsunod sa lahat ng mga utos sa kanyang salita na ibinigay sa kanila ni Kristo na Pangulo at Hari. Wala na tayong guilty pagka tayo po ay nakakarinig ng utos, kundi tayo po ay gumaganap sa ating pagmamahal kay Kristo. Biyaya ito, hindi na parusa ang kautusan. Kaya ito yung hamon sa atin. Hamon sa atin. Iwan na natin anumang hadlang sa ating pamumuhay kabanalan. Ang pagpapakabanal ay hindi ito opsyon para tayo ay mga tuwiran. Ito isang utos mula sa Diyos. At bilang Kristiyano, ang utos ng Diyos, hindi siya mag-uutos sa atin kung wala tayong kakayanan. Siya rin ang naglagay ng kakayanan. Siya rin naglalagay sa atin ng pagnanais. Siya rin ang naglagay sa atin ng paggawa. Kaya lahat po ng kapurihan para sa Kanya. Sapagkat sa lahat ng bagay, sa Diyos nagmula, sa Diyos sa pamagitan niya sa kasalukuyan, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Kaya tayo ay tinawag upang mamuhay sa kabanalan dahil tayo ay mga anak na ng Diyos. Sa pamagitan ng Kanyang salita, Espiritu at biyaya, maaari nating matamo ang kalaguan, tibay ng pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Kaya ang pagiging banal ay isang tapos na kaganapang nangyari na sa atin. Ngunit ito'y gawang pagpapatuloy tungo sa kalaguan. Kaya pag nilayan natin ang isang tanong lang, handa ka bang italaga ang buhay mo ngayon sa kabanalan? Iwan mo na ba? Iiwan mo na ba? Susundin mo ba ang pagnanais ng Diyos? At susundin mo ba ang gawa ng Diyos na iwanan ang lahat ng hadlang sa ating kabanalan? Panginoon, linisin mo po kami at tulungan kaming mamuhay ng may kabanalan upang kami maging kalugod-lugod sa inyo. In Jesus' name. Amen.